Mukhang tunay nga na nagiging malaking hit ang pelikulang My Love Will Make You Disappear ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Makikita sa mga update mula sa mga fans, lalo na sa mga pre-ticket sales na marami talaga ang nag-aabang at sumusuporta sa pelikula. Ang 6 million na domestic pre-sales as of March 23 ay isang patunay ng matinding kasikatan ng pelikula at ng solidong base ng mga Kim Pao fans. Sa mga vlog screening naman sa iba't ibang parte ng bansa at abroad, lalong lumalakas ang excitement at suporta mula sa mga tagahanga. Halimbawa, ang kinita mula sa isang screening sa Cinemark Quezon Cinema sa California na umabot na sa 600,000 pesos ay nagpapakita na malaki ang potensyal ng pelikula sa international market din. Mukhang may magandang kinabukasan ang My Love Will Make You Disappear at tiyak na magiging isang blockbuster ito. Base sa mga early ticket sales at suporta sa fans, malaking achievement na rin ito para sa Kim Chiu at Paolo Avellino bilang mga lead star. Nakakatuwa na nakaka-proud ang balitang ito, lalo na para sa mga fans ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Malinaw na malaki ang impact ng kanilang pelikula at ang solidong suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Ang 6 million pesos na domestic pre-sales as of March 23 ay hindi biro at nagpapakita na talagang may malaking demand para sa pelikula, hindi lang sa Metro Manila kundi pati na rin sa mga probinsya at sa ibang bansa. Isang magandang indication ito na ang pelikula ay may potensyal na maging blockbuster at kumita ng malaki, lalo na't may mga vlog screening pa sa iba't ibang lugar. Ang pagkakaroon ng mga sold out screenings, pati na rin ang malaking kita mula sa isang screening sa US ay nagpapakita ng global ang appeal ng Kim Pao tandem. Mahalaga rin ito para sa industriya ng pelikula sa Pilipinas dahil ang tagumpay ng pelikula ay hindi lamang isang personal na tagumpay para sa mga artista, kundi pati na rin sa mga tagagawa at iba pang kasangkot sa proyekto. Ang pagkakaroon ng ganitong suporta mula sa mga fans ay isang malaking puwersa na hindi dapat minamaliit at tiyak na magbibigay daan ito sa mga mas magagandang proyekto sa hinaharap. Sa pangkalahatan, mukhang magiging matagumpay ang pelikula at masaya ako para sa lahat ng mga involved at para sa mga fans na matagal nang naghihintay. Ang balitang ito ay isang magandang halimbawa ng lakas ng fandom at ng social media sa pagpapalakas ng mga proyekto, lalo na sa industriya ng pelikula. Makikita na ang suporta ng mga Kim Pao fans ay hindi lang sa pamamagitan ng panunood, kundi pati na rin sa mga pre-ticket sales at block screening sa iba't ibang lugar. Ang mga tagahanga nila ay nagsisilbing isang matibay na marketing force na malaki ang kontribusyon sa pagiging hit ng pelikula. Isa pang mahalagang aspeto ng balitang ito ay ang paglago ng international presence ng pelikula, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga lugar tulad ng California. Ang pelikula ay nakakakita ng malaking suporta. Ipinakita nito na mayroong global audience para sa mga pelikulang Pilipino at ang mga international screenings ay isang pagkakataon para makilala pa ang mga lokal na artista at ang kanilang mga proyekto. Hindi rin dapat kalimutan ang epekto nito sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Ang ganitong klase ng tagumpay ay maaring magsilbing inspiration sa iba pang mga filmmaker at artista na magpatuloy sa paggawa ng mga proyektong may quality na makakapukaw sa malawak na audience. Gayon din, pinapakita nito ang kahalagahan ng fan engagement at kung paano ang mga tagahanga ay may kakayahang magbigay ng malaking impact sa tagumpay ng isang pelikula. Kaya naman, tiyak na ang My Love Will Make You Disappear ay hindi lang isang proyekto para sa Kim Pao fans, kundi isang simbolo rin ng patuloy na pag-usbong ng pelikulang Pilipino sa global na entablado. Are you also a or like personally, naniniwala ka ba sa mga ganyan? Ako po? Yeah, si Kim.
Oo naman, na marami naman, as a Filipino, marami tayong mga pinaniniwalaan na sabi ng mga nakakatanda, like this and like that. Pero yung naging culture na talaga natin mga Pilipino, yung maniniwala sa mga superstitious belief. And isa na rin ako doon. May mga pinaniniwalaan din naman ako. Pero as Sari, naniniwala talaga siya na curse talaga siya, na lahat na minamahal niya nawawala. Which is, si Kim Chu, maniniwala na rin na lahat na minamahal ko talaga nawawala din naman. May hugot ba yun? Sana wala naman. Hindi ko alam sa napunta yung sagot ko. Pero si Paolo, kasi, like, based on the trailer, he believed, diba, dun sa curse na parang, gusto kong mawala, gusto kong mag-disappear. So I have to make her fall in love with me. As Paolo Avellino, do you believe also in such things? Sorry, what was that again? As Paolo, like, kasi di ba yung character mo, Jolo believed na one way for him to disappear was to make Sari fall in love with Fall in him. love. Di ba? As Paolo Avellino, as you yourself, do you believe in such things? Sa superstition, not so much. Pero parang innate na sa atin mga Filipino na ang daming superstitions, parang superstitions coming from siguro our Spanish roots or our Chinese roots. Parang ang dami. Tapos parang na-combine na sa atin mga Pilipino. So parang ang dami nating superstitions na halo-halo. Pero ako, no, I believe in what I can see, and what I believe is what I believe can be rationalized. So si Paolo is more in the logical, so tama. more logical side siya. Okay. But then there's just a little bit lang, kahit pa paano. Maybe. May konti. Siyempre, parang nakasanayan at nakalakihan natin yung iba. So, parang you tend to, I wouldn't say believe, but, go along with it. And also, DJ Jin, to answer your question kanina, ang daming speculations, diba? Parang, Yes. never niyo ba naisip na it could be two different timelines? Alam mo ba, off the air, I don't know, kasi I know Pao was waiting earlier, and you can see me being animated. I already have theories. I have theories na parang, what if it's a generational curse? Pero it doesn't make sense. Kasi, eto tinatapon ko na yung theory ko. Kasi, if generational siya, Sari would not exist. Kasi, ibig sabihin, nag-disappear yung dad niya. Diba? So sabi ko, but what if it's a multiverse? Diba? Pampalito lang. Just, para, without spoiling anything's possible. Parang it's nice to listen to different opinions. And parang parang na rin kayong gumagawa ng sarili niyong pelikula. Yes, outside of it. Na parang imagine trailer pa lang to. What more kapag napanood na natin yung movie na parang, what if ito pala yung nangyari? Kasi, Tama. Nakikita natin Sari's character simulang pagkabata, she would fall in love, she would kiss a guy, and then they disappear. Where do they go? Diba? Like parang, do they just physically disappear? Nawala na ba sila sa kwento? Do they also disappear in their photos and family photos? Are they forgotten? Sorry, ang dami ng questions. Pero these are questions that will be answered siguro when we watch the movie. Yes. Without spoiling. Just pero kung gusto may questions din dyan na parang kakahaka din, just comment nyo lang para lang makita natin and then mag-exchange tayo ng notes, diba? And also, I've seen videos, diba? And sabi nga ni Paolo in one of Kim's vlogs, it was his second time. And sabi niya, third time's a charm kasi you had two different projects previously, and then this is your third project together. How is this movie or project rather different from the first two, Paolo? It's a movie. Parang the two first projects were series, medyo mas long format yung first. The second one was a short 40 episode series. And parang although
although you could consider the second one as rom-com, kumbaga rom-com rin in a way, parang this one's totally different because this one's very Filipino. Parang lahat ng mga yung kultura natin, maaamoy mo, makikita mo dito sa pelikula. And siguro yun nga, parang it also tackles like issues people are going through now. Ayan, siguro yun yung main difference that I could see among the rest. And like you mentioned, yeah, like you had the last one, which was the What's Wrong with Secretary Kim? That was kind of rom-com-ish. And if I'm not mistaken, si Kim naman, her last rom-com was 10 years ago. Was it easy for you to just jump into like a rom-com character after 10 years? Actually, hindi siya ganun kadali. Parang lagi sinasabi, ano mo na to, field mo na to, Kim, ano mo to, balwarte mo to, kasi rom-com. Pero parang every time na gumagawa ako ng project, parang hindi naman siya ganun talaga kadali. Tapos, may bumbero. Tapos, parang etong klaseng rom-com na to, this is an adult rom-com. Hindi siya teeny bopper rom-com, pero medyo may pagka-adult yung atake niya. So, iba pa rin siya sa mga ginagawa kong rom-com, pero nandun pa rin yung Star Cinema flavor, which is happy, fun, may community, may sense of family, may sense of parang drama na pero susundot ka ng nakakatawa, yung ganun pa rin. Pero ito, parang adult siya. Adult yung atake ng pagkaka-rom-com. Yes. I mean, kita din sa trailer. Sakto when we came in kanina, it was that exact scene where, medyo adult. Kasama si Cookie. Yeah. And so Yes! oh, this is definitely also different for me na parang, there's something more mature about it now, like you said. And it's felt dito pa lang sa trailer pa lang. And it's something that we look forward to. And speaking of looking forward, this is for the both of you. What's something na you think the audience should be looking forward to dito sa movie na to? Siguro for me, sa character ni Sari, relatable siya. Parang sa lahat ng mga babae, lagi itong pinagdadaanan, and then lagi siyang tinatanong, bakit ganito? Bakit ganyan? So parang siguro yung mga manonood sasabihin nila, hindi pala kaming nag-iisa. Kasama pala namin si Sari. So isa din to, kaya nagustuhan ko rin yung movie na to, is ako yung magiging voice ng mga babae na sa 30s. Ito yung mga tanong talaga namin. Kasi usually mga babae na sa 30s, masyado silang work-driven. Nakakalimutan na nila yung self nila. Yan, bestie. Oh my gosh. Diba, bestie? Sinasabi ko talaga sa'yo. Totoo. Tinamaan ako doon. Career first. Ay. How about Paolo? Well, first of all, disagree ako sa 30s na sinabi ni Kim kasi kumbaga panglahatan yun parang anyone who's currently experiencing being single, parang yan talaga yung mga tanong, whether you're in your 20s, 30s, 40s, or 50s. Parang ako, hindi ko nililimit yan sa 30s lang. Siguro nagkataon na lang na 30 lang din, na 38 na si Kim. 30, I'm sorry. Ano ka ba? Mali ka, 42 na ako. Ano na mas age mo? 45. 45. Pero siguro yung isang makukuha ng audience at ang mga manonood sa characters ko, especially yung mga lalaki na siguro nahatak ng mga misis nila at mga girlfriend na manood ng pelikula, is it's same like Saris, it's very relatable. Men are generally known to be very self-reserved. Sinasarili namin yung mga problema namin. Parang sometimes in different circumstances nakakita sila ng mga liwanag sa paligid nila na
na nagtatanggal ng kung anumang bumabagabag at dilim sa pagkatao at pag-iisip nila.